Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Page ngayong umagang ito. Is it still soundless? Wala pa rin daw sound. Coming from another sister from Montreal, Canada, si LB. No sound too, ang sabi niya. Zero. Soundless. Pero dito sa monitor namin, merong sound akong narinig. Okay na, ang sabi ni LB. Okay? So thank you so much taking the cue from them. From Montreal Huyan. Montreal, Canada. Yung kanilang early observations na soundless ang program, well, it turned the other way around. Ngayon po, maliwanag tayong naririnig sa ating programa. It's okay na. Ang sabi ni Uma, okay na rin. Ang sabi ni LB Baisa Clemente. Good morning to Gods and family. Okay? So, without much further ado, mga gulo ko mga tagapakinig, on a Wednesday morning, midweek, Bakaran Day, dito sa Pilipinas and in other parts of the globe, they certainly call it Hump Day. And I learned it from my sisters overseas. They simply call Wednesday as Hump Day. Welcome sa inyong Wednesday edition o Hump Day edition ng inyong Digital Patrol. Bringing our time to exactly 20 minutes before 10 o'clock in the morning. Okay? At ang sabi ni LB, hi to all, take care always. Maraming salamat LB. At LB stands for Elvira. I know, pronounce it as Elvira. Yan, Okay. From Camarines Sur, particularly, dyan sa Sipokot, Camarines Sur, came this message from Akasin, Mirna Alcid Sekihor.
Good morning, Cousin Sel Baisang. Sabi ni Mirna, thank you so much, Mirna, and hello to your husband and to your 4 children. Well, I didn't commit any mistake anymore. Ha? To the Sikihors, 4 po sila na nanonood at nakikinig ng ating program. And of course, sa lahat ng mga taga Camarines Sur. Okay? Magandang umaga sa inyo lahat. Now, let's start the show sa pamamagitan ng pakikinig dito sa latest weather update. Courtesy of weather forecaster Joey Figuracion. Sandali po lamang. Oh. I'll better check it out. That I want to be sure na si Joey, itong ating maririnig sa mga sandaling ito sa kanyang pagbabalita sa kalagayan ng panahon. Kindly stand by for several seconds because I'll check itong pagbabalitang ito. I want to be sure and I want to be certain na ang inyong maririnig at this time as pronounced by yours truly ay itong balitang panahon. Bueno, good morning sa iyo, forecaster Joey Figuracion. Hello. Sa ating magiging lagay ng panahon, mayroon pa rin tayong binapatayang low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Patuloy na mataan itong LPA kaninang madaling araw sa layong 560 km silangan ng Palayan, Cagayan. Although asahan pa rin na maghati dito ng mga pag-ulan sa bahagi ng bansa, hindi naman ito nakikitang maging bagyo sa mga susunod na araw at mas malaki pa ang posibilidad na malusaw lamang ito. Ang habagat naman o southwest Luzon ay naapekto sa extreme northern Luzon. At dahil sa mga sistema ito, asahan pa rin na maging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at yung pagkidlat at pagkulog sa bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, sa may Lubang Islands, Kalayaan Islands at maging dito sa Metro Manila. Sa nating bahagi ng bansa, generally fair ang panahon. Kung may mga pag-ulan, malaking chance yan bandang hapon hanggang gabi, pero mga daglian o kaya naman pulo-pulo lamang. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. So susunod na 3 araw, wala tayong nakikitang bagyo na maaaring maka-affect sa bansa o papasok sa ating area of responsibility. Para naman sa daming impormasyon, puntahan kami sa aming website sa baongnagpag-asa.dosd.gov.ph. Yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Joey Figuracion. Maraming salamat po. Maraming salamat, Joey Figuracion, at taking the cue from him. Enjoy the coming 3 days sapagkat wala po tayong aasahang bagyo. Although merong low pressure area na minomonitor ang ating local weather bureau. So enjoy the day. At inside your house. Particular dito po sa mga taga National Capital Region, considering na ang ECQ level ng quarantine has been imposed and still exists till the 20th of the month ng August. At sang-ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, lubhang napakaaga pa raw to anticipate itong extension ng lockdown, particular dito sa National Capital Region, considering the fact na patuloy ang pagtaas ng COVID-19. Ito ay dulot nitong Delta variant na ngayon po nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Imagine, out of the 17 regions comprising our country, comprising the Philippines, 13 na po ang naapektuhan itong Delta variant at only 4 regions so far ang remaining undisturbed nitong COVID-19 na dulot o pinalakas nitong Delta variant. Kaya namang hindi maalis sa ating mga kababayan
na mag-isip, mag-anticipate na baka i-extend ng gobyerno itong lockdown ng malaking bahagi ng ating bansa sa pangunguna ng National Capital Region. Hi to Precious Estrada. And hello to her husband na si Harry Estrada and children. They are all watching diyan sa Dallas, Texas sa USA. Thank you so much. At ingat kayo dyan, ha? Itong aking another sister, si Presi Estrada, or Sipre, I used to call her, medyo nag-aalala. Ha? Okay? Don't be bothered. Ha? Diyan sa iyong nararamdaman. Of course, palakasin ang immunity. Yan ang payo ng mga doktor. Ha? Not only dito sa bansang Pilipinas, kung hindi worldwide. Going back dito sa ating bansa, hi to Lides Baisa, who's watching from MECQ, Taytay Rizal, at sangayon sa kanya, MECQ Taytay Rizal is watching. A blessed day to all. Likewise, I presuppose na ito rin ang gustong ipaabot sa ating mga tagapakinig at ganoon din mga viewers, particularly ang kanyang mga anak ho, ang aming butihing mother, Mrs. Regina Aviles Bude de Baisa, who's watching along with Lides and Tammy Juanillo. Good morning sa inyong tatlo. Ha? Nakakain na ba ng breakfast? Nakatake na ba ng meds o medicine? Si mother, Lides and Tammy. I suppose she did already. Thank you. Thank you very much. Now, kaugnay pa rin ang aking binabanggit ho sa inyo, mga gilo kong mga tagapakinig, relative dito sa COVID-19, puspusan ang ngayon ay ginagawa ng ating mga health authorities sa pangunguna ni DOH Secretary Francisco Duque III laban dito sa pagkalat ng COVID-19 dulot nitong Delta variant. Na ito po yung nanggagaling mismo sa hangin. Airborne na itong Delta variant. Kaya naman, doble o tripling pag-iingat ang kailangan. Hello to Miss Jen Tabausares. Hello, Jen. Hello po, ang sabi ni Jen, watching from Antipolo City. Maraming salamat, Jen. Well, Jen happens to be a former colleague. At she's coming back dyan sa ating pinanggalingan na Radyo Pilipinas Uno. And Jen was once upon a time ang aming traffic officer dyan sa Radyo Pilipinas. Ang forerunner ay Radyo ng Bayan. Kaya yung Radyo ng Bayan ay ang dating pangalan po na ngayon ay kilalang Radyo Pilipinas. Okay, good morning to Deputy or Vice Governor ng Isabela, Governor Boji D. Okay? And family, they're watching the program from Isabela. Salamat ang marami, sir. Thank you very much. Okay, now, pakinggan natin si Secretary Duque sa kanyang pagpapahayag ng pinag-ibayo at pagsusumikap ng DOH. Kasama na, of course, ang consistent na paalala ng DOH sa lahat ng ating mga kababayan laban dito sa Delta variant na nagbubunga nitong malaking problema, lalong-lalo na sa kawalan ng mga silid sa mga pagamutan. Maraming salamat, Podcaster. Okay, Ayun, ang aking pasasalamat kay Podcaster.
Joey Figuracion, ang inyo pong narinig ho. But this time, let's go and listen to DOH Secretary Francisco Duque III. Salita ng extension. Dahil sa titignan muna natin itong magiging epekto ng ginagawa ng national and local government units, no? Sa pagtugon dito. Narinig po ninyo ho, wag po kayong mag-iisip kaugnay nitong extension ng locking down dito sa National Capital Region. Yun po ang naunang naging pahayag at naging consistent si DOH Secretary Duque sa pahayag na yan ho. At he underlined the word, wag po muna kayong mag-iisip hinggil sa extension. Tuloy natin ang pakikinig sa naging pahayag ni DOH Secretary Duque. Tumataas nga ng COVID-19 cases, no? So, ang ginagawa natin dyan, pinapalawig natin. Unang-una, pinapalawig yung kapasidad ng ating mga ospital, no? National and local government facilities and hospitals. Pinatataas natin ang bilang ng ating mga ICU beds, ang ating mga temporary treatment and monitoring facility beds, no? Ngayon nga, magbubukas kami ng halos 100 na karagdagang kama dyan sa Lung Center of the Philippines. Ito turnover ng DPWH ng 9 o'clock. Ano? So, syempre, yung pagsunod ng ating mga kababayan doon sa minimum public health standards, yan pa rin kasi ang may taglay na proteksyon laban dito sa COVID-19 anuman variant, Delta, Alpha, Beta, yan pa rin ang talagang tunay na panlaban natin. Yung tamang pagsuot ng mask, face shield, yung social distancing na wag iiksi sa isang metro, at saka yung talagang siguraduhin natin magandang ventilasyon ng lugar. Okay, maliwanag ho yan. Ha? At ang kaugalian, i-maintain na po natin yan. Yung patuloy na paghuhugas ng inyong kamay sa pamamagitan ng sabon. Kung wala, you can always resort to using alcohol. At ganun din itong tinatawag na safe distancing at paggamit ng face mask at face shield. Yan po ang naging pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Incidentally, speaking of face shield, ating maalala na beforehand ay binanggit o nabanggit ni Mayor, ang ating Pangulong Digong. Well, again, he wanted to be called Mayor. Kaya naman, as a good soldier, we will call him, and I'm calling him Mayor. Sa ngayon po kay Mayor Digong, ugaliin na rin natin ang paggamit ng face shield. Coming from the President of the country. Who once upon a time, couple of months back, sa kanyang pakikiharap sa mga lawmakers ng ating bansa, sa pangunguna ni Senate President Tito Soto, si Tito Sen kung tawagin, ng kilalang Itbulaga. Mismo si Tito Sen ang nag-broke ng balita na sangayon sa Pangulo, nung panahong yun, dapat daw ay itigil na yung paggamit ng face shield. Nakikiisa ang Pangulo dyan. Kaya namang Tito Sen broke the news at ito naman ay kumalat. Pero dahilan sa naging reaksyon ng IATF, medyo nag-isip at nireconsider
ng Pangulo ang kanyang naunang ipinahayag na huwag ng paggamit ng face shield. This time, sa ngayon kay Pangulong Digong, kailangan po natin at ugaliin natin ang paggamit ng face shield. Ha? Sapagkat alam natin na ang panalangin, panawagan ng ating mga kababayan, malaking bilang ng ating mga kababayan, huwag sanang gawing compulsory itong paggamit ng face shield. Well, there are sectors who think that itong face shield problem is we really do not know how the infection would enter the body. And para sa inyo, pumapasok yan sa ilong, the air that you breathe, and sa mata. Pag nahawakan ng may COVID, tapos nahawakan mo, then you rub your eyes, then yun, papasok yung COVID. So, at ito namang, well, of course, the mask is really very important. It's the basic thing in fighting infection. Okay, ang ating Pangulo, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. In short, Digong. Yan po ang kanyang naging pahayag na ipagpatuloy natin itong paggamit ng face shield. Iba po yung face mask. Yung face mask, yung unang itinatapal dito, sakop yung nostril po ninyo, yung butas ng ilong. Hanggang dito sa may gawin ng inyong baba. Yan po ang face mask, and I'm sure alam na ninyo yan. At ang face shield, yung meron pong cover, plastic cover, na ilalagay mo after you place the face mask on your face. Yan, maliwanag ho yan. Ugaliin na raw natin, huwag nang aalisin sa inyong paglabas yung mga apor, yung mga authorized persons outside the residence. Gumamit kayo ng face shield coming from the President. Okay? Now, sa iba pang mga balita, today is a happy day. Wednesday, August 11. Happy day for those natatanggap ng ayuda. And not a happy day for those who would not. Ganun lang ho itong araw na ito. Ang sabi po ng ating mga otoridad, ng ating pamahalaan, yung mga makakatanggap, bukod tangi, yung mga nakasama doon sa unang dalawang payoff. Itong pagkakaloob ng cash na tulong sa ating mga kababayan. I understand, marami pong mga approach ang isinaalang-alang ng mga alkalde ng mga local government unit. May mga katulad nitong si Mayor Abi, apelyido nito, kalimutan ko yung sa Makati. Makati Mayor. Basta Makati Mayor. Binay, yan. Si Mayor Mayora Abi Binay. Ganon din ang si Mayor Presnedi ng Makati at Muntinlupa. Ayon sa kanilang pagkakasunod, ang kanilang inadapt na approach dito sa pagbibigay ng cash assistance ay itong sa pamamagitan ng GCash. GCash. Yan, sa pamamagitan ng GCash. Para namang maiwasan yung paglabas ng ating mga kababayan at pumila.
pumila again and again and again, katulad ng mga dalawang naunang bigayan, baka naman kaya kumalat ng husto, dahilan sa nung unang dalawang bigayan, nung Bayanihan 1 at Bayanihan 2, hindi napigil yung pagdagsa ng ating mga kababayan. Siguro kung mahigpit ang pagpapairal noong unang sinagawa itong ECQ sa National Capital Region, sana siguro this time, merry days na tayo, merrier than now, sabi nga. Pero hindi. Kaya naman, marami at iba't iba ang approaches na inadapt ng ating mga mayors dito sa National Capital Region. Ang iba, sa pamamagitan nitong alphabetical approach, sa pamamagitan nitong katulad ng nabotas. Ang sabi ni Mayor Toby, ayan, si Mayor Toby, ang sabi niya, papadalahan ng notice sa pamamagitan ng kanilang Facebook yung mga tatanggap ng ayuda ngayong araw na ito sapagkat ngayon ang opisyal na panimula ng pagbibigay nitong cash assistance. Kaya katulad ng aking binanggit kanina, today happens to be a Christmas day para doon sa mga makakatanggap at no Christmas day para doon sa mga hindi. Yan. Now, ang tanong, I will expound this in a little while. Ang tanong, sino ba ang makakatanggap ng ayuda o nitong cash help? Sino ba? Pakinggan natin ang paliwanag ni DILG Secretary Eduardo Año. Mr. Secretary, good morning. Po yung mga low-income individuals and families na na-identify po ng ating LGUs. Ito po ay mga pangmatagalan o pansamantalang naninirahan sa National Capital Region at inabutan ng pagdedeklara ng ECQ. At ito rin po ay ang listahan ng aktual na tumanggap noong huling ayuda natin ng Abril-Mayo. At ang susundin po natin ay listahan o database na isinubmit ng ating mga LGUs base po sa Local Budget Circular Number 136. At sisiguraduhin po na magiging maayos ang distribution sa tulong ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Salamat po, DILG Secretary Ed Año. Yung po ang kanyang maliwanag na ipinahayag kung sino-sino ang bukod-tanging makatatanggap nitong ayuda. Ang sabi ng ating pamahalaan, 1,000 pesos to 4,000 pesos yung matatanggap ng isang pamilya. 1 to 4,000 pesos. Now, at this time, wherein tayo po'y naka-lockdown sa National Capital Region, again, ang panawagan ng ating mga kababayan, lahat po sana ay mabigyan. Sana ay very systematic ang gawin ng lahat ng mga taga-National Capital Region sa pagbibigay nitong ayuda sa ating mga kababayan. Because kung ang magiging yardstick o kung magiging gauge ng mga taong pagkakalooban nitong tulong pinansyal ay itong bahay na kanilang tinitirhan. Yung ulitin ko ito, I might sound like a broken record, pero ito po ang nais na ipaabot ng ating mga kababayan, particular yung pong the pass to Bayanihan, the pass to financial assistance, hindi nakatanggap ni isang singkong duleng. At meaning, hindi rin makatatanggap sa mga ito na pare-pareho din naman sila.
Pare-pareho tayong lahat. Meron tayong bibig, meron tayong tiyan, meron tayong sikmura na dapat ay kumain. Marami pong mga kababayan tayo na naghihirap din. Hindi lahat ay merong pera. Maski na sabihin mong ikaw ay pensyonado, ganun din. Karamihan sa ating mga kababayang naninirahan sa National Capital Region ay nangungupahan ng kanilang bahay, nakatira sa mga apartment. Meron ding mga naninirahan na sa kabutihang palad, fortunately, ay nakatira sa mga subdivision. Pero por Diyos, por Santo, itong mga kababayan nating ito, pawang natira dyan sa pamamagitan ng kanilang perang inipon. Hinigpitan yung kanilang sinturon para makapag-ipon at pinandown doon sa mga bahay na kanila ngayon tinitirhan. Granting na ang bahay ay made of stone o made of brick. Pero ang background niyan, binabayaran po yan. Maraming mga kababayan tayo na pawang mga seamen. Marami tayong mga kababayan ang asawa ay nasa abroad, doon nagtatrabaho para kumita. Dahilan dito sa atin, wala hong trabaho. Wala nang trabaho dito. 1 million yung mga gumraduate dito at patuloy sa graduate. Tatanggapin ng diploma. I-display sa bahay. Wala naman trabaho. Yung iba, nagtatrabaho, kumikita ng konting barya. Noong bago dumating sa ating buhay, bago nag-umpisa itong pandemic, nawalan po ng trabaho. Ilang negosyo ang nagsara. Maraming negosyo ang nagsara. So marami ang hindi nakapaghanap buhay, walang kinikita. Now, ang tanong, ilan sa kanila ang mabibigyan ng ayuda? Medyo pa yung palakasan. Kapag nalamang ikaw ay kontra sa administrasyon, kontra ka doon sa nakaupong barangay captain, kontra ka doon sa mayor, kontra ka doon sa whoever, na mataas na opisyal ng inyong lugar, todas ka na. Buburahin ka. May biro pa nga Yun daw mga matagal nang namatay, kasama pa doon sa payroll. Marisepo, totoo ba yan? Ang sabi ho ni Wilfredo Cruz Jr., good morning. Kawili, ang sabi ni Kawili, from General Trias sa Cavite, mapagpalang umaga po, Captain Sel Baisa at sa mga tagapakinig ng Digital Patrol. Ang Pinoy Hour likewise. Thank you so much. Mapagpalang umaga din na Kawili. Kamusta kayo dyan? Umikot na ba ang barangay para sa pagbibigay ng ayuda? At papano ang proseso ng pagbibigay ng ayuda? Kawili, papaano? Yan ang gusto nating malaman. Ikwento mo sa amin naman dyan, Ipadala mo ang mensahe, ibabalita natin dito sa program. Yan po yan sa Cavite, Now, alam nyo, noong una at dalawang pagbibigay ng ayuda, sa ngayon, merong 500 o mahigit pa na mga barangay captain na iniimbestigahan ng tanggapan nitong si Undersecretary Martin Dino na isa ring barangay captain ng Project 7 sa Quezon City. Palibhasa, nadikit, sabi nga po, Yusek na ngayon, si Yusek Martin Dino.
ang pagbibida ni Yusek Dino. Good morning, Yusek Dino. Ha? I know you're watching the program. Maraming salamat. Now, iniimbestigahan pa at patuloy na iniimbestigahan yung mahigit sa 500 mga barangay captains na nangupit. Ha? Kung naalala ko si Cupido. Hindi ba? Kung dumarating yung half month, yung February, naaalala natin si Cupido. Ngayon suddenly, ngayong panahong ito, maalala ko naman hindi si Cupido, kundi si Cupito. Yan, Cupito. Yan, na mga barangay officials. Bantakin mo, 500 mga barangay officials ang nangupit. Nangupit noong pera na dapat ay ipagkaloob, ibigay doon sa kanilang mga konstituento. Mantakin mo yun, nangupit si Cupito. Merong mga barangay officials diyan, iisa ang muka, magkakamuka. Puro magkakamag-anak na uuna sa linya. Nako, nakangiti na naman yung mga tinamaan na magaling na mga barangay officials. Nahiya naman kayo. Mga Cupito. Happy na naman kayo, no? I understand, may mga barangay officials na matapos ang pagbibigayan ng ayuda, nakapagpatayo po ng tindahan. Yung iba naman, kasama yung kanilang mga barangay kagawad, inuman ng inuman, walang tigil sa pag-inom. Sos Marise po, matapos yung bigayan, at mucho, lintok ang pulutan, at lintok din yung kanilang iniinom. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., ayuda kapag di ka malapit sa kusina, nganga ka. Wala pong ayuda dito, sir. Kasi po, I see, MECQ po sa Cavite. Ayun, I stand to be corrected. MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Kaya wala silang ayuda. So, dito po sa National Capital Region, nagkakabigayan. Ayan. Kami-kami na lang pong magkakapitbahay ang nagtutulungan. Kung sino po ang may sobra, kung sino po ang may sobra, at sino ang kapos, siya po ang tutulungan. Ako, napakagandang adhikain yan. Napakagandang practice niyan. Napakagandang kalakaran niyan, Kawili Cruz Jr. Sa panahong ito. Sa General Trias sa Cavite. Kung sino yung dapat tulungan, nakakaisa sila doon. Parang mapalagay ko, nandyan din yung tinatawag na community pantry. Na nag-umpisa rito sa sandali po naman, biglang nawala sa moda yung community pantry na yan. Dati-dati nang pumutok ang community pantry na yan, lahat halos ng mga kanto, halos lahat ng mga barangay, merong mga community pantry stalls. Sabi nga, ngayon nawala. Nawala sa uso, nawala sa moda. Ayun. Kasi marami kasi ang sino ba nagpasimuno niyan na yun daw mga nagpanimula nitong community pantry ay pawang nilink dito sa makakaliwang grupo. Kaya siguro natigil. In essence and in spirit, napakaganda noong pong espiritu ng nabanggit na community pantry. Ang sabi ni Kawili na wala po pantry. Baka ma-red tag. Ayun, katulad po ng ating nabanggit. Nag-react si Kawili Cruz Jr.
with my same point, I'm stressing at ni Red Tag, Marisepo. Kaya hirap dito ngayon, baka ma-red tag din kayo dyan. Kawili Cruz Jr., Cruz Marisepo. Anyway, going back dito po sa mga kupito, yung mga mahilig mangupit na mga barangay captain, kapal ninyo. Pakinggan nyo, ang ipapaabot sa inyong mensahe ng tatay ng mga barangay, si DILG Undersecretary Martin Dino. Barangay captain na naman at saka yung mga barangay official na makikialam din sa ayuda na yan at makakatanggap na naman kami ng report na meron na namang nanghingi o masali na kayo dahil talagang pasususpindi kayo o matatanggal kayo sa pwesto. Yun. Dalawang bagay lang ang mapagpipilian sa mga mapapatunayan. Yung mga taga barangay dyan, kapag medyo natunugan ninyo, na medyo nangungupit yung barangay officials, kunan nyo ng litrato, mas maganda at least may litrato o dili kaya, isumbong ninyo sa tanggapan ni DILG Undersecretary Martin Dino. Suspensyon o mawawala sa tungkulin, aalisin sa tungkulin yung mga barangay captain na mga, sabi nga po, ay mga bata ni Kupito. Ayan, hindi Kupido. Kupito. Yan. Mga mahilig na mga mangupit na mga barangay officials. Iwas doon yung mga rusan ng oras sa Pilipinas, ginap ng alas 10:25 na po ng umaga. Now, yung pagbibigayan ng ayuda, GCash ang inadapt na proseso o paraan ng pagbibigay ng tulong ng Makati at ng Muntinlupa City Government. GCash, wala po yung face-to-face. Hindi po yan lalabas ng kanilang mga tahanan yung ating mga kababayan na bibigyan ng ayuda diyan sa Makati at Muntinlupa. Bagkos, ito'y sa pamamagitan ng GCash. O yung mga bata, karamihan sa ating mga listeners, marami rin sa kanila yung mga bata, turuan ninyo yung inyong mga nakatatandang kasama dyan sa bahay. Kung wala pang GCash account, tulungan nyo magkaroon ng GCash. Sapagkat sa pamamagitan ng GCash lamang ninyo makukuha yung ayuda. Kung kayo po'y nakatira sa Makati o kaya Muntinlupa City. Turuan ninyo, Ulitin ko, hindi lahat merong GCash account. Kailangan tulungan nyo, bigyan ninyo ng GCash account ang inyong mga tatay, ang inyong mga nanay, ang inyong mga lolo. Enable them to qualify dito sa payout diyan sa Makati at Muntinlupa. Now, sa Quezon City, tuloy pa rin po yung Pila Blues. Good morning sa staff ni Mayor Joy Belmonte. Pila pa rin po, sa pagtanggap ng inyong payout o cash. Sabi ni Kawili Cruz Jr., 4-piece beneficiary, dapat po silipin yan. Alamin po talaga kung karapat-dapat. Yung mga pinagkakalooban ng 4-piece, yung poorest of the poor kung tawagin. Poorest of the poor, abay, meron po kong nalalaman. Bulong ho ito ng isa sa akin, 33 kumpare na nakatira sa isang informal settler. Yun po ang tawag sa squatter. Medyo pinaganda ang tunog. Nakatira ho sa squatter.
Abay, 3 po ang kanyang bahay sa isang squatter colony. At lahat ng yung kanyang bahay kanyang pinapaupahan. O, kumikita pa yung dumuho. Sabi ng aking kumpare. Now, other than that, bukod doon sa renta ng upa na kanyang tinatanggap mula sa kanyang 3 mga bahay na itinayo sa squatter area, tumatanggap pa siya at nakatanggap pa. Ha? O tumatanggap regular doon sa 4-piece. Ha? Ewan ko kung magkano yung halaga kanyang tinatanggap on a regular basis. Yan ho ay nilaunch o inilunsad noong panahon ni yumaong Pangulong Pinoy, yang 4-piece. Ha? Hanggang ngayon, meron pa. Ha? Ngayon, itong mga kasama dito sa mga blessed 4-piece na ito, kasama rin dito sa nabigyan ng ayuda. Ang sabi ni Lights, may mga transaction sa GCash na may fee. Naku, I was about to say something about that. Thank you so much for reminding me, Lights. Di ko alam kung yung ayuda ay kasama dito. If ever, sa recipient or yung sa makatatanggap, ibabawas. Good question. And I would throw the same question sa ating mga kinaukulan. Mayor Binay, Mayor Presnedi, kanino ba ibabawas yung fee sa GCash? Doon ba sa makatatanggap ng ayuda o sa inyong tanggapan? Yan naman ang katanungan ngayon. Ha? Ay naku, talagang maraming problema. Ha? Now, pero somehow, ako'y naniniwala doon sa magandang, yung spirit ng pagbibigay ng ayuda out of this GCash thing na ito. Ha? Yes, tama si ka Willie Cruz Jr. Meron pong fee yung GCash. Dahilan sa hindi nalalabas yung ating mga kababayan. Dahilan sa, tandaan ninyo, paulit-ulit na binabanggit at binanggit ng ating mga kinukulan. Even yung ating mga nakatira diyan sa malapit sa ilog ng Pasig. Yung Malacanang na highly transmissible and apparently ay na airborne na itong karamdamang ito, yung virus na ito. Kaya lalong transmissible. Pagkatapos, palalabasin niyo yung ating mga kababayan. Alam nyo, hindi ba against, hindi ba laban yan dito sa inyong pinag-uutos? At laban din dito sa inyong pagla-lockdown ng National Capital Region. Sasabihin ninyo, lockdown with restricted, hard restriction. Marise po. Pagkatapos, yung bigayan ng financial cash assistance. Ayan. Palalabasin ninyo yung mga tao. Obligado lumabas yung ating mga kababayan. Whether we like it or not, pera ho yan At para doon sa ating mga kababayan na nangangailangan, yung katagang pera comes as a ringing of a bell sa kanilang tenga. Napakasarap pakinggan yan Lalo na kung sa iyong paggising. Pag pindot mo ng iyong cellphone na war vintage. Medyo may kalumaan na mababasa mo. Hoy, punta ka ng ganitong oras dito sa na ito, tanggapin mo yung iyong financial help. 1,000 pesos o kung magkano man yan. Hindi ba?
palagay ko, hindi mo na babasahin yung dito pang detalye. Maghihilamos ka na kagad. And out of joy, isisigaw mo, ibabalita mo sa iyong household members, o alis muna ako, pabibigyan ako ng cash. At pagbalik ko, meron tayong makakain. Ganyan talaga ang reaksyon eh. Ilalabas ka ngayon. Susuot mo yung mask at face shield. Kung hindi, huhulihin ka eh. O kung hindi naman, medyo pangangaralan ka. Pero just the same, hindi ho ba it's against the purpose? You're exposing yourself. Gayong paulit-ulit na sinasabi na highly transmissible itong COVID-19 ngayon dahil dito sa pagkalat ng Delta variant. Imagine, 450 na ang bilang ng Delta variant dito sa bansang Pilipinas. Huwag naman sana mangyari, por Diyos, por Santo, na kumalat itong Delta variant, katulad nitong pinsala na ginawa nito sa India, sa Indonesia, sa Malaysia, ganon din sa Thailand. Musta kaya yung pamangkin ko sa Thailand, na who's making a name sa isang malaking universidad diyan sa Thailand, si Mark Baredo. Kamusta kaya diyan? O kayong mga taga Sahara, cement proofing, kamusta kayo diyan sa Taytay Rizal? Na ngayon ay nunood at nakikinig sa ating program. Hello to Maxi Baredo and to Mr. and Mrs. John and Techi Baredo and family. Kamusta kayo dyan? Okay ba kayo lahat naman? Konting ingat. Diyan sa Rizal kay April Gem ng Rizal. Hello April and thanks for watching and viewing the show. Now, hindi ho ba mahirap isipin pinagbabawalan yung ating mga kababayan na lumabas. Pag ho kayong lalabas ngayon, sabi ho ni MMDA Chairman Benhar Abalos, bawal ho ngayon ang mag-ehersisyo, bawal ang lumabas ng inyong bahay. I remember, ang sabi, paulit-ulit, at sinabi ko yan earlier in the program, na kailangan malakas ang inyong immunity. Palakasin ang inyong immunity. Kaya naman itong mga pharmaceutical stores, tiba-tiba sa mga panahong ito. Malaking pera ang napupunta sa kanila. Kabibili ng vitamin C. Yun daw, vitamin C with zinc. Sus Marise po. Nung araw, pero binibili, wala pa pong pandemya ang inyong lingkod. Umiinom na ng vitamin C. Murang-mura yung brand na aking binibili. Alagang 12 pesos, hindi ko nababagitin ng brand. Baka magtampo yung mga account executive people ng ating broad streamcast communicators. Pero 12 pesos lamang nung araw yung halaga ng vitamin C na yan. Hindi ko alam kung meron zinc. Okay, tagal kong ginagamit yan Now, bago yung pagpapatuloy, sabi ni Kawili, kapag nag-ECQ dito sa Cavite, maraming pabrika, negosyo, maapektuhan, di nakakayanin ng ayuda, palakasan na lang po ng resistensya at palakasan ng isip. Iwas ma-depress. Ang kapakagandang paalala.
Ha? Yung aking mga colleagues sa Broad Streamcast Communicators. Good morning kay Charlie Fry. Good morning, Charlie. Ha? Na walang sawang, well, lalagay ho sa YouTube ng inyo pong hamak na programang Digital Patrol. Thank you so much, Charlie Fry. Good morning to JC Bautista, ang susunod na host ng ating BSC show. After my show, Digital Patrol, Miss JC Bautista will be on air. Alright? Naku, ayokong bagitin ng brand, ka Willie Cruz Jr. Ha? Pero kilalang brand ito. From 12 pesos, abay, ngayon, kabibili ko lamang. Ako pa'y lumabas noong Sunday. Nagtungo sa isang kilalang pharmaceutical store. Aba, ang presyo ho ngayon ay 24 pesos. Ay, nako. At may nakalagay doon sa kanyang package with zinc. With zinc. Malay ko kung may zinc nga. Yung kung nilagyan lang yung zinc no, sa package, todas ka na. Dagdag ka ng 12 pesos. Imagine nyo yun, 12 pesos. Ha? Ngayon, ang sabi nga ng ating mga kababayan, yung 1,000 pesos na ayuda, kulang po yan sa gamot lamang ng mga seniors. Yung gamot lamang sa maintenance. Hindi ko rin babanggitin. Ang daming alam na brand ng vitamin C, si Ka Willie Cruz Jr. By the way, good morning kay Mrs. Cruz at sa kanilang anak. Magandang umaga sa inyo. Ay nako. Tiba-tiba yung mga pharmaceutical stores ngayon. Maging higante man ang pharmaceutical store na ito o maliit, tiba-tiba sila. Dahilan ang puntahan ng ating mga kababayan ay sa kanila. Wag lang maubo ngayon. I understand pati itong allergy. Kung madalas na ikaw ay sinisipon, ikaw ay sumisinga, yun daw inuubo, meron ka rang allergy, yan daw ay kinoconnect na ngayon, nililink na dito sa COVID-19. Anak ng patingo! Ay, nako. Sandali lang po. Yan. Kailangan masustansyang pagkain. Kailangan meron kang gulay, may gulay, merong prutas sa inyong kusina, sa iyong hapagkainan. Kaya naman si Simanita makes it a point na nagluluto ngayon ng gulay. Sapagkat dito po sa aming lugar, nagkalat yung mga talbos ng kamote. By the way, good morning sa Garcia family, yung pong ating mga suki sa panutuntunan ito, Digital Patrol. Kay Mrs. Abby Garcia, whose husband is diligently working abroad, enabled to earn a living. Ganyan po ngayon. Now, sa kanyang anak na isa pong henyo sa pagluluto, si Gerald Garcia, galing magluto niya. At ang wife from Bulacan na si Jemay Garcia at sa kanilang unika iha na si Tiffany. Good morning din kay Beth. At kay Yoyong. Magandang umaga sa inyo dyan. Kina Mr. and Mrs. Jeffrey and Riza ng Batangas and family. Yan.
Magandang umaga sa lahat ng mga viewers and listeners diyan sa Camellia Homes sa Glenmont Trails. I understand ginagawa na yung kanilang clubhouse. Ginagawa na finally yung clubhouse. Yung swimming pool, nagawa na pero hindi namang magamit at bukod tangi yung mga lamok ang lumalangoy doon sa swimming pool. Ay, nako. Anyway, eto na. Kasi malapit na itong pananghalian. Si Willie Cruz Jr. meron pong rekomendasyon doon sa ating mga kababayan na nag-iisip kung ano ang masarap na pananghalian. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., pakbet. Ayun, pakbet po ako ngayon at okoy na papaya. Bago sa pandinig ko ito. Okoy na papaya at pakbet. Yung pakbet puro gulay ho yan. Talong, sitaw, kalabasa, okra, among others. Yan, lalagyan mo ng chicharon o dili kaya ay prito. Yan. Ang sabi ng aking, kaya medyo nag-gain ng weight yung aking sibling from USA. Si Precious Estrada. Ang sabi niya, sarap. Ay, nako, Anyway, sa pagpapalakas ng inyong immune system, make it a point na kumain po ng gulay. Alam nyo, yung mga vitamina na ating tinitake, yan po ay nanggagaling din sa mga halaman. Ayun. Pero si Precious Estrada ay medyo on diet na Medyo tumataas na ang timbang. Konting bawas si ng pagkain. Yan. Ako nung araw po may kwento ko po sa inyo sandali. Nung during my younger years, I weigh more than 200 pounds. Umabot po ako ng 250 pounds. Paano naman? Kung kumain po ako, kasama po yung aking piloto, I could name him, si Danny Enggalan. Danny is with Radyo Pilipinas yet. Okay? Now, kung kumain po kami nung araw, hindi kain lamon. Gusto namin kainin nung araw yung bulalo at sangrekwang kanin. Doon kami sa Bulaluhan, diyan sa may Tibog Avenue. At yung kanin ay libre. Basta pag naubos, hingi ka uli. Palibasa ho, nakikinig sa aking programa, yung may-ari ng restaurant. Sangrekwa yung sabaw, sangrekwa yung bulalo, pinakamalaki yung binibigay sa amin, sangrekwa din, halos mag-iisang what you call that? Yung basin, yung kanin na binibigay sa amin. Nag-pre-diabetic po ako noon. Pero thank God at nawala po yan. Medyo nabawasan po ang aking pagkain and I met the required weight na 170 pounds. At thank God. Yes, yung aking mga gamit. Ako, isa pa po, yung malakas akong uminom nung araw. Alam nyo na, nasa media. Maraming mga kaibigan, yung kape, hindi po kape, alak. Lalong-lalo na kapag dating ng gabi. Anyway, sabi ni Willie Cruz Jr., Captain Selvaisa, pwede po bang surrender sa bangko yung fake na 1,000 bills? Yung pong kaibigan ko na dali siya ng fake sa tindahan niya, sumabay daw po sa 3 customer.
Pero baka kasabot din po yung tatlo. Nilito siya. Naku pag ganyan, I don't know really. Pero mahirap yan, baka masuspektahan pa. Ha? Ang iyong kaibigan na siya itong nagpapasa ng fake na 1,000 na paper bill na yan, Kawili Cruz. Kaya I would suggest na I don't know really. Wala akong idea. Kung pupunta ka naman sa nearest police precinct, baka ganun din ang isipin. Pero anyway, siguro pinakamaganda niyan, ask a lawyer kung ano ang dapat niyang gawin. Or, casually, magtanong din siya sa nearest police precinct. Pakilala siya. Siya ay isang store owner at medyo nilito siya. Ang binayad sa kanya ay fake 1,000 peso bill. Ingat kayo ho. Yan po ay masasabi natin na paraan ng pagkalat nitong pera ng peke, lalo 1,000 pesos. Kawawa yung ating mga may-ari ng tindahan. Kaya ingat kayo bago kayo tumanggap ng 1,000 pesos ngayon, lalo na kung paper bill, tignan yung maigi. Alam nyo, iba yung peke doon sa tunay. Sa looks pa lamang, mararamdaman mo na, sa hipo pa lamang, mararamdaman mo na yung peke doon sa genuine. Okay? So, copy sir, ang sabi ni Kawili Cruz Jr., ingat po tayo. Now, what else is new? Alam niyo mga gilog kong mga tagapakinig, medyo nag-react si Cavite Governor Remulla, John Vic Remulla, doon sa pasaring ng Pangulong Digong o Mayor Digong. Dito kay, even though, hindi po, ang sabi ni Presi Estrada, sobra naman ang hirap na nga ng buhay, may nanloloko pa. Ayan, totoo yan, Sipre. Bilang reaksyon ni Governor John Vic Remulla, kumampito, may kakampi bigla. Si Yorme Isko Moreno, although hindi binabanggit nitong si Pangulong Digong, mukhang ang pinatatamaan ay itong si Yorme Moreno. Ang sabi ho ni Governor Remulla ng Cavite, hindi naman masisisi si Yorme Moreno ng Maynila. Sapagkat si Yorme ay dating artista. At siyempre pa, open book ang buhay ni Yorme. Kaya naman, kung medyo nakikita yung mga panahon na siya ay done in his bikini suit. Sabi nga po, huwag nating sisisihin sapagkat artista Katulad ng isa pong artista, hindi ko rin papangalanan, alam niyo siguro ito, isang gobernador na isang lalawigan. Hindi ho ba? Yung kanyang mga pelikula nung araw ay mga bold movies. Hindi ho ba? Hindi lamang, mabuti pa nga si Yorme at medyo nakabikini. Ito nakahubad na. Kita mo yung wet to lights. Sabi nga po. Ang sabi naman ni UP Professor Clarita Carlos, mga gilog kong mga tagapakinig, medyo below the belt yung naging pahayag nitong si Mayor Digong. Wag naman. Pangit daw. Pangit daw
para sa isang presidente ang bumanggit na mga bagay na yan, although hindi pinangalanan. And dagdag pa nga po ni Cavite Governor Remulla, wala pong dapat na ipangamba si Yorme Moreno. Basta si Yorme Moreno ay hindi pumapatay, hindi po nagsisinungaling, at hindi nagnanakaw. Okay? So, narito po ang naging pahayag ni Professor, UP Professor Clarita Carlos in defense of Yorme Isko Moreno. Ito yung mga low-income individuals and families na na-identify. Sandali po, hindi ito. Hindi ito yung dapat ay aking iparinig sa inyo. Kung hindi, let's check it out. Tama naman. Bakit? Sandali po lamang. Okay, saan ka? Nawala? How come? Anyway, mukhang ito. Ito po yung naging pahayag ni Professor Clarita Carlos ng UP. Sobrang baba na yung ating talakayan tungkol sa politika. No? Sana magbago yung tono nito at hindi ganito na talagang below the belt. No? So, also coming to the President. Okay, below the belt. Ito po ang sang-ayon naman kay UP Professor Clarita Carlos. Sabi ni Willie Cruz Jr., baka nagjo-joke lang po. Alright. Doon naman sa ating binanggit kanina na artista sa mga bold movies noon, ang sabi ni Willie Cruz Jr., taga Bulacan ata yun. Ikaw talaga, Willie, oo. Anyway, ang sabi ho naman ni Yorme Isko Moreno, at nagpapasalamat siya. Nagpasalamat naman siya sa Malacanang sapagkat tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa Maynila. Siguro medyo may nakapagbulong kay Digong na medyo below the belt yung kanyang naging pasaring, although hindi niya pinangalanan. Nagba-blind item din ang ating Pangulo. Ayan. Anyway, out of the blues, dalawa kagad ang dumipensa kay Yorme Moreno. Si Governor Remulla ng Cavite at si UP Professor Clarita Carlos. Both of them ay nagpasaring, nagsabi na below the belt. Yung naging pahayag ni Mayor Digong. By the way, dun sa mga nag-aabang ng laban ni Senador Manny Pacquiao ngayong Agosto 10. Tama ba ako? No. 10 days from today. Sa Estados Unidos. Alam nyo, kinansela po ang laban ni Senador Pacquiao laban kay Spence. Dahilan sa nakitang diferensya na dapat operahin sa mata nitong si Spence. Pero doon sa mga mahilig sa boxing at inaabangan itong laban ni Senador Pacquiao, wag po kayong maunsyami, wag kayong malungkot sapagkat tuloy din ang laban. Pero this time ay sa isang laban sa isang Cuban boxer. Magaling din daw ito. Ito si Yordemis Ugas. Yordemis Ugas ng Cuba. Yan po ang latest sa ating balitang palakasan. At sa ating mga kababayan, again, I would want to impart to them na konting ingat. Kung wala po kayong mahalagang bagay na dahilan para lumabas ng inyong bahay, don't do so.
stay put at home. At doon sa mga lalabas ng bahay, pagdating ng inyong mga tahanan, make it a point as what Nash is doing. He makes it a point to take a fast shower and change his clothes immediately. At don't forget yung pong mga health protocols na pinasusunod ng ating mga health officials. Beno, stand by para sa ating susunod na host ng kanyang palutuntunang Ang Buhay Online. Walang iba kundi si Binibining JC Bautista. On my end, ako po si Sel Baisa, nagpapasalamat kay Nash, nagpapasalamat kay si Manita, and most importantly, sa lahat ng ating mga nakasama, yung aking mga sisters in America and in Canada who want to impart, to leave the message, God bless Pilipinas. That includes my sisters from Rizal Province, particularly sa Taytay, Rizal, and also from our dear Madera. Beno, ang ilo ko mga tagapakinig, I'll be back tomorrow, God willing. Maraming salamat. Ipako na ang inyong pakikinig, panonood dito sa lalong pinaganda at lalong pinalakas na Digital Patrol sa Broad Streamcast Communicators or BSC. Diyos ti Agngina. Beno, stay safe and healthy always. I love you more. 11:00 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.